Kung isa ka sa mga crypto investors or traders dito sa Pilipinas, siguradong napapansin mo na maraming kakaibang galaw ang nangyayari sa crypto market, particular po sa market ng altcoins. Habang si Bitcoin ay medyo tahimik at nagpapahinga sa kanyang consolidation phase, meron tayong tatlong altcoins dito na bigla ang umangat sa radar ng mga eksperto at traders. At yan po ay si Pi Network, si Mantra at saka si Memecoin. Pero teka lang, hindi ito simpleng pag-angat. Si Picoin ay nalulunod sa issue ng token supply. Si Mantra naman ay bumagsak ng higit 90% mula sa peak niya. At si Memecoin ay may paparating na token unlock event na pwede pong magpabago sa takbo ng presyo nito. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga detalye tungkol sa tatlong altcoins na ito. At aalamin po natin kung ano ba ang tunay na nangyayari sa kanila. May pag-asa ba silang bumawi? At higit po sa lahat, paano po maapektuhan nito tayo bilang mga Pinoy crypto investors at traders na may interest sa mga tokens na ito. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Ngayon, ang una po sa ating listahan dito ay itong si Pi Network. Yan, madalas po natin kino-content ngayon dito sa mga nakaraan. Ayan, nung una ay si Pi Network ay itinuturing na future star ng Web3. Marami ang na-excite dito dahil sa kanyang unique approach sapagkat siya po ay isang mobile mining app na accessible para sa lahat kahit wala po tayong mamahaling mining rig. Pero habang tumatagal ay parang unti-unti nang nawawala ang tiwala ng market kay Pi Network. Mula po sa all-time high nito na $3, ngayon ay nasa 0.16 na lamang ang kanyang presyo. At ang tanong ay bakit? Ang pinakamalaking dahilan ay ang problema po sa kanyang token supply. Ayon po sa ulat ay may 1.58 billion na Pi coins na papasok na naman sa market sa loob ng 12 buwan or 12 months. Ibig sabihin ay may $82 million po kada buwan na nadadagdag sa circulating supply nito. Kapag masyado pong maraming token ang sabay-sabay na pinapalabas, bumababa po ang value ng bawat isa. Dagdag pa dyan ay hawak ng Picore team at ng kanilang foundation ang 30 billion na tokens. Oo, tama po ang narinig ninyo. 30 billion po yan. Kaya ang tanong ng marami, decentralized pa ba itong si Pi Network kung iisang grupo lang ang may control sa ganitong kalaking supply? Para po sa mga nagsisimula dito ay Pi Network, matagal nang namimina matagal na pong namimina sa kanilang mobile app ang Picoin. Masakit man tanggapin pero kailangan talagang bantayan ang future ni Picoin. Kung hindi po maayos ang tokenomics nito, baka tuluyan nang mawala ang tiwala ng community. Yan, ang pangalawa naman po sa spotlight ay itong si Mantra. Yan, si Mantra ay tawag po sa kanilang token ay OM. Yan, isa rin ito sa mga altcoins na binantayan ng maraming investors nitong mga nakaraang buwan. Galing po siya sa napakataas na presyo na $9.5 pero ngayon ay bumagsak siya sa presyong 0.60. Ibig sabihin ay lagpas na po sa 90% ang ibinagsak ng kanyang presyo. Ayon po sa opisyal na pahayag ng Mantra team, ang pagbagsak ay dahil po sa forced liquidations mula sa isang exchange. Pero ayon naman sa mga blockchain analyst gaya po ng Arkham, posibleng may naganap na insider selling o kaya investor token dumps. Bagamat mariing na itinanggi ito ng Mantra team, hindi natin maikakaila na naapektuhan ang tiwala ng mga tao. Para mapanumbalik po ang kumpiyansa ng market, nag-announce po ang Mantra team ng buyback program at saka token burns. Ibig sabihin ay bibilhin po nila papalik ang ilang tokens at susunugin ito upang mabawasan ang supply at mapataas muli ang presyo. Pero base po sa technical analysis, nakikita ngayon sa chart ni OM ang isang bearish pennant pattern. Ayan po, yung chart niya dito. Yan, isa itong kadalasang indikasyon. Yan, ang pattern na ito ay isang kadalasang indikasyon ng posibleng karagdagang pagbaba ng presyo. Ang susunod na bantayan natin ay ang psychological level
nito na nakapwesto sa presyong 0.50. Kung bababa pa siya rito ay posible po na masusundan ulit ito ng isang panic selling. Yan, ang pangatlo ay itong si meme. Yan, or meme coin. Yan, at meron po siyang paparating na $7.5 million na token unlock. Yan, ito ang pinaka-viral sa kanilang tatlo, itong si meme coin or meme. Kilala po kasi siya sa pagiging fun at saka meme-based token, pero ngayong buwan ay nagulat ang lahat nang bigla po siyang umakyat mula sa presyong 20 digits 1388 hanggang sa peak price na 20 digits 2794. Ang pag-angat na ito ay sunod-sunod. Ang pag-angat po nito ay kasunod ng bullish falling wedge breakout at ang paglagpas niya sa 50-day moving average na isang positive technical signal para sa mga traders. Pero hindi lang good vibes ang dala ni meme coin ngayon. Meron din siyang test na kailangang pagdaanan. Yan, nakikita po natin dito sa chart ang bullish falling wedge pattern na nabuo. Dito po sa kanyang 8-hour chart time frame po ito ng meme USDT na trading pair mula po ito sa datos ni Binance. At nakikita po natin dito na nagkaroon siya ng breakout sa upper portion nito at maliban po dyan ay nagawa na rin niyang basagin or tagusin ang 50-day moving average. Mga sinyalis po yan ng bullish breakout. Kaya mataas yung chances na maaring siya ay magpatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo basta meron po siyang sapat na bullish momentum. Ngayon is malapit na po ang kanyang unlocking ng halos $7.57 million na halaga ng meme coins, meme tokens. Equivalent po ito sa halos 8% na kanyang total supply. Ang ganitong unlock events ay kadalasang nagdudulot po ng downward pressure sa kanyang presyo dahil maraming tokens ang pwedeng ibenta ng sabay-sabay sa open market. Pero kung mag-hold po itong si meme sa support level na 20 digits 18, may chance po siyang umangat ulit. Kaya ngayon, hati ang pananaw ng mga traders. May mga nagsasabing tuloy ang rally at may iba naman na nag-aabang ng matinding pagpagsak. Ngayon is pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ng mga tatlong tokens na ito. Yan, si Mantra, si Pi Network, at saka si meme coin. Ayan, para sa atin, ang tatlong altcoins na ito ay nagpapakita ng kakaibang dynamic ng market. Sa isang banda may mga oportunidad, pero sa kabilang banda ay punong-puno ito ng risk. Kung hawak po natin si Picoin, kailangan po nating maging maingat at suriin ang developments sa supply strategy nila. Kung interesado naman po tayo kay Mantra, tandaan natin na ang reputasyon ng isang token ay napakahalaga at madaling mawala kapag may issue sa transparency. At kung sinasakyan naman natin itong si meme, tandaan natin na ang mga meme tokens ay volatile. Pwede po tayong kumita pero pwede na rin po tayong malugi ng walang kaabog-abog. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman dito is sa totoo lang, ang tatlong altcoins na ito ay parang microcosm ng buong crypto market. Si Pi Network ay paalala na hindi sapat ang hype kung walang maayos na tokenomics. Si Mantra ay leksyon sa kahalagahan ng transparency at investor trust. Si meme coin naman ay simbolo ng lakas ng community, pero kahit gaano pa lakas ang kanyang support, wala itong laban sa economic fundamentals. Ang pinakamahalaga sa lahat ay maging educated investor po tayo. Huwag po tayong basta-basta sumabay sa hype. Aralin po natin ang mga projects, bantayan natin ang mga news, chart patterns at token unlock events. At higit po sa lahat ay mag-invest lamang po tayo ng kaya nating mawala. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.